Yun mga kabiker, magandang hapon sa inyo. At ito na naman tayo para makapagbahagi. So ilang araw tayong hindi nagkita. So bago tayo dumako doon, intro muna tayo. Ang ibabahagi ko sa inyo mga kabiker, no, kung sa nararanasan natin minsan, nakakala natin fuse na yung sira. Kasi sa panel natin, pag sinusiyan natin, wala siyang ilaw lahat, no. At isa pa, hindi gumagana yung push button natin, yung push start natin, no. So iyon ko yung susi at tingnan natin kung ano yung problema. So lapit tayo. Ayan mga kabiker, kung mapapansin nyo, pag in-on ko yan, ayan o, kailangan meron na siyang neutral indicator, no? At wala kang yung makikitang kailaw-ilaw dito sa panel natin. Ngayon, aalamin natin kung ano yung naging problema, no? Bakit ganito? So sa atin kasi pag ganito yung mga experience natin, ang tinitignan natin kaagad is fuse na yung sira, no? So kung ganito, kailangan ma-check muna natin yung battery. So ano ba yung lifespan ng isang battery, no? 3 years to 4 years. Kung maganda-ganda yung battery mo, 4 years abutin niya pa. So kung maitatanong nyo, etong motor na to is 3 years na rin, no? Pero pag mga ganito, tignan natin. Baka hindi naman battery, baka hindi naman fuse. So check natin dito sa may battery niya kung ano yung naging problema, kung talagang battery na nga yung problema o fuse lang yung tinamaan. So buksan natin yung side cover and then tignan natin yung battery. Natanggal ko na yung screw niya. So yan, kikita nyo, ito yung fuse box. So check muna natin kung putol yung fuse natin. Kasi yun yung suspecha natin. Hindi ko rin alam kung ano, no? So titignan natin dito kung putol yung fuse. Kung hindi, proceed na tayo sa battery. So wala oh. So mapapansin nyo, buo pa siya. Ayan. So tinutok natin, walang putol, buo siya. Ayan. Buo pa. Ibig sabihin, hindi sa fuse. Ngayon, sa battery na tayo. Check natin yung mga terminal, no? Okay naman. So, check muna natin yung battery, no? Kung medyo malakas pa siya, o talagang patay na, battery na ang problema. Ngayon, ayun, katulad nga ng sinabi ko, 3 years na itong motor na to, no? So, lifespan na battery, 3 years lang. Kasi may mga na-experience tayo na pag wala na sa panel, nakakala natin sa fuse na. So, tinignan natin yung fuse, okay pa. Pangalawang check natin, itong battery, no? Kung healthy pa yung volts niya. Ano? So, titignan natin, meron tayong tester dito. Gamat supply na itong tester natin, no? Pero gumagana pa naman. So, ilalagay ko rito sa 20 volts. So, yan mga kabiker. Ilagay natin sa negative ito. And then sa positive. Tingnan natin kung magre-reading. $12.7 pa siya. 12.725. So, ibig sabihin, pag mga ganyan, kaya pa yan. Kasi kanina, umabot siya ng 12.7. Ayan o, 12.7. Consider na 1 to, ano? Itong putol na to. 12.7. Ibig sabihin, okay pa yung battery, no? Pero ayaw mag-push start o walang ilaw sa panel. So anong problema ngayon? So punta muna tayo dun sa kabila at i-check natin. Baka dito lang sa fuse, no? Ayusin natin. Baka dito lang sa fuse. Ayan, nice, kinabit na natin. Baka diyan lang sa fuse ang problema. Kasi i-check pa rin natin dun, isususi natin para makita natin kung ano yung problema, no? So, balik muna tayo doon. So, nandito na tayo, no? Susian natin, baka meron na wala pa rin, no? Pero, napapaandar yan ng kick, no? So, subukan natin paandarin sa kick. Natin. Akan ko. So, i-kick ko, no? Ayan. So, pwede siya. Ayan, kikita nyo? Meron siyang indicator, kaya nag-blink. Pero, pagdating sa push button, wala siyang supply. Tingnan nyo. Wala, no? So, pag mga ganitong problema, anong gagawin natin? So, balik tayo doon. So, nandito na tayo ulit, no? Check natin tong battery niya, no? Baka
madumi na rin yung mga terminal niya, no? Gagawin natin, kung titignan naman natin is mahigpit naman na siya, no? So kaskasin natin to, yung mga terminal niya. Unahin natin tong negative para konektadong mabuti yung terminal tsaka connector, no? Ito kasing terminal ng battery, tsaka terminal din naman ng connector. So kailangan malinis yan, no? Minsan nadudumihan din yan. So kakaskasin natin. Kasi nagkakaroon din ng dumi to. Kailangan lalapat yung terminal. Ayan. So ayan, no? So makinis na yan kung ano lang sa camera, no? Medyo kumulimlim sa atin, no? Ayan. So balik na natin. Unahin natin tong positive para hindi mag-spark kung sakaling may idikit natin tong Phillips screw natin sa bakal, no? Ganun lang. Unahin yung ikabit ito bago yung negative. Ayan, isa. So, itong isa naman, ting negative. Ayan, so wala nang galaw, no? At may fuse na rin, no? So, check natin ngayon kung aandar na siya. Susian natin. Mayroon akong nakita, sandali, silipin nyo. Kung mapapansin nyo, nagka-green na siya rito sa neutral indicator. Ibig sabihin may power na siya. Di gagana na yung push button natin. Ayun natin, tignan natin. Okay. So gumana na mga kabiker. Ganun lang kasimple. So ang balak ko kasi pag hindi natin napaandar to, push button na yung problema dito sa may switch natin dito sa push button, no? Yung push starts natin, yun yung next na ano natin, no? So ngayon gumana na, yun lang pala ang gagawin natin dito sa may battery, no? So ang ginawa natin, inaskas lang natin yung mga terminal, no? Sa may fuse nakita naman natin wala namang putol, no? Ayan, so madilim na. Ngayon, kung ang problema nyo doon sa panel, walang ilaw, naakala natin fuse lang, no? So, unang checkin natin syempre yung fuse. Yun naman yung suspetsa natin eh. Baka putol, no? So, tinignan naman natin yung fuse, okay naman, hindi naman siya putol. Ngayon, kinaskas natin yung mga terminal ng battery at kinabit natin, and then sinubukan natin paandarin, umandar siya, no? So, yun, nakita natin yung problema. Ganun lang mga kabiker. Baka experience nyo ganito, walang ilaw sa panel, pati neutral indicator wala, pati push button hindi gumagana. So ito lang ang problema. Make it sure din naman na nakakabit mabuti yung terminal ng mga connector, no? So yun mga kabiker, nahanap na natin na tayo para tapusin na natin tong video.